Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nahan sa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na nahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na buhay na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At sa araw na to, ang topic ko ay, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang natin o dahil sa mga pagkain na kinakain natin. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan at siya yung Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa atin, ang siyang lumikha sa atin kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sa unang kautusan sa Biblia, sinabi ng Panginoon, sa kautusan to sa 10 utos, maging sa kautusan din ni Kristo. Sinabi sa unang utos, sa 10 utos, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Sa kautusan din ni Kristo, sinabi ni Kristo, ibigin mo ang Diyos sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong kaluluwa ng buong lakas. Honestly, ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan, yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang totoong Diyos, nag-iisang Diyos na amang espiritual na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Ang ating kaluluwa ay espiritu na ipinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. At ang ating kaluluwa ay ang ating buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo na siyang babawiin ng Espiritu Santo sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay. At ang ating kaluluwa ang babalik sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. Sinabi ni Kristo na hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Honestly, maraming tao ang binababoy nila yung sagradong tahanan ng Diyos, yung kanilang katawan, dahil gusto nilang kumita ng pera. Sa bawat pangbababoy nila sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo, inilulubog nila ang kanilang kaluluwa sa kasalanan. Ginagawa nilang yung kanilang katawan na sa halip na panatilihin nilang malinis na sagradong tahanan ng Diyos, na dapat mamuhay sila dito sa mundo na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Maraming mga tao ang mas namuhay na umibig sa kalaswaan at kamunduhan, na binababoy yung kanilang katawan dahil sa gusto nilang kumita ng pera. Kapag inibig mo ang pera ng higit pa sa Espiritu Santo, ang kaluluwa mo'y mamamatay, gawa ng kasalanan. At hindi ka maliligtas dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Ang naging misyon ni Kristo ay ipahayag ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay nating mga tao. At ang Espiritu Santo ang Diyos Ama na lumikha sa atin na dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Dito sa mundo nating ginagalawan, marami ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig ang kanilang sarili at ang pera. Na yung kanilang katawan, binababoy nila dahil sa mga kamunduhan at kalasuan. Maraming mga tao mas inibig ang yaman dito sa mundo. Which is yung yaman dito sa mundo, ang mga bagay na yan ipinagkakaloob yan ng demonyong si Satanas para lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Nung si Kristo ay sinubok ng demonyong si Satanas sa disyerto, dahil si Kristo ay puspos ng karunungan mula sa Espiritu Santo na nahan sa kanyang katawan, dahil ang Espiritu Santo ang kanyang ama na parati niyang kasama, na nagbibigay ng buhay sa kanya. Nang sinabi ni Satanas kay Kristo na gawing tinapay yung bato, sinabi ni Kristo ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang.
At nung ipinakita ni Satanas ang lahat ng mga karangyaan dito sa mundo, sinabi ni Satanas kay Kristo na yung lahat ng nakikita mo sa kalawakan na naaabot ng iyong mata ay pagkakaloob ko sa iyo. Basta't ang sambahin mo lang ay ako. Sinagot ni Kristo, ni Jesus, si Satanas, na tanging ang Diyos lang ang iyong dapat sambahin. Sinabi ni Kristo kay Satanas na huwag mong subukin ang iyong Diyos. Dahil yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang totoong Diyos Ama, na may pag-aari ng buhay ni Kristo. At si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. So si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo, na ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham dahil hindi nila matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. Honestly, si Kristo ay ang tupa ng Diyos Ama. Sa pagbalik ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo, kasi yung nananahan sa katawan ni Kristo, ang Espiritu Santo, yun yung Ama ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Nang sinugo ng Diyos Ama si Kristo, tupa si Kristo. Sa pagbalik ng Holy Spirit, leon na siya. So yung mga tao ngayon na lalapastangan sa Espiritu Santo, susupalpalin sila para isampal sa kanilang katotohanan na templo ng Espiritu Santo, yung katawan at ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay nyo at hindi ang sarili nyo. Which is, tinawag ako ng Espiritu Santo para ipamukha sa mga taong ipokrita dito sa mundo yung katotohanan na templo ng Espiritu Santo yung katawan nila. At ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nila. So, oras na bawin ng Espiritu Santo ang buhay na piniram sa kanila, mamamatay sila. Honestly, sa pagsunod ko sa yapak ni Kristo, nahusgahan ako ng sisiraan ng bait, naloloka, at may demonyo raw sa aking katawan. Katulad ni Kristo, nahusgahan rin siya ng naluloko, nasisiraan ng bait, at nawawala daw sa sarili at may demonyo raw sa katawan ni Kristo. Honestly, yung katawan ni Kristo at katawan ko, pareha sa templo ng Espiritu Santo. Ang nagbibigay ng buhay kay Kristo, nung siya naririto pa sa lupa yung Espiritu Santo, nagbibigay ng buhay sa akin yung Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng aking katawan at kaluluwa, at siya yung Diyos na sinasamba ko. Which is maraming taong nagagalit sa akin, pero hindi nila naunawaan. Nang una nilang kinagagalitan ay hindi ako, kundi ang Espiritu Santo na nasa aking katawan na siyang Diyos Ama na parati kong kasama. Narito na tayo sa huling panahon. Gusto kong ibahagi sa inyo na hindi ka maliligtas kung hindi mo sasambahin ang Espiritu Santo sa katawan mo na siyang iyong Diyos. Hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo. Kayong mga tao na naninira sa akin, na sinasabi na ako nasisira ng bait, naluluka, at may demonyo sa aking katawan, honestly, wala kayong problema sa akin. Sa Espiritu Santo kayo may problema. Alam ko na darating ang panahon na kapag binawi na ng Holy Spirit yung buhay na piniram sa inyo, at bumalik na ang kaluluwa niyo sa Espiritu Santo, yung mga salita na ibinato niyo sa akin, gagamitin niya ng Holy Spirit sa inyong pabalik. Kaya yung mga tao na nanatiling hangal at sarado ang inyong puso at isipan na hindi nyo tinatanggap ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo inyong katawan, at ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo, mga hangal kayo. Kaawa-awa kayo dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo, at dahil doon ang kaluluwa nyo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Ngayon sa mundo nating ginagalawan, na puno na ng kaguluhan, itong buwan ng Marso, maraming mga kalamidad na ang nagaganap kung saan saang lugar. Honestly, sinabi nga ni Kristo ng Panginoon na hindi mo makikita ng mata. Pero inilang tulad niya na ang Panginoon ay parang hangin. Alam mong umiira lang hangin, pero hindi mo siya makikita. Ang Panginoon, ang Espiritu Santo, ang may pag-aari ng langit at lupa. Ang Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo may pag-aari ng mundo. Siyang lumikha ng mga bagay dito sa mundo. Siyang lumikha ng langit at lupa. Honestly, yung mga nagaganap na kaguluhan na mga lindol, yung mga pagbaha kung saan saang lugar, pag-ulan ng mga, yung may yelo, yung mga tubig na sa dagat,
kakaroon ng mga tidal wave na malalaki. Honestly, pati yung mga wildfire na nagaganap, sa Holy Spirit yan nagmula. Dahil siya yung lumikha sa mundo. Ito yung power ng Holy Spirit. Kaya niyang yanigin ang mundo, kaya niyang yanigin ang lupa, magkaroon ng lindol. Pag ginusto ng Holy Spirit na lindulin ang lugar na yan, lilindulin yan. Honestly, mabait ang Panginoon pa dahil kung patatagalin niya ang paglindol sa lugar na yon, maraming taong mamamatay, maraming mga tao ang magsasuffer. Yung mga wildfire, pag sinabi ng Holy Spirit na magkaroon ng gaas dyan sa kabundukan at sunugin yan, masunog yung lugar na yan, masusunog yan. Ito yung power ng Holy Spirit na hindi alam ng tao. Kapag ginusto ng Holy Spirit na yung tubig sa dagat, anuhin niya yung maging yung magalit ba ang dagat para i-wipe out yung ibang lugar dyan sa lugar ng mga tao ba? Magkaroon ng tsunami, kayang gawin niya ng Holy Spirit. Kapag sinabi ng Panginoon na magkaroon ng storm, ng mga hurricane, kaya niyang gawin yan kasi sa isang salita ng Panginoon. Nang nilikha nga ng Panginoon ang mundo, sinabi niya magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng bituin. Sinasabi lang niya yan. Ang Holy Spirit ganyan. Hindi yan alam ng tao. Na ang Holy Spirit ang makapangyarihan. Siya yung omnipotent, omnipresent, and omniscient God, yung Espiritu Santo. Siya yung may likha ng langit at lupa. Bago pa man nilikha ng Panginoon ang langit at lupa, ang umiira lang dito sa kalawakan ay ang presensya ng Espiritu Santo at ng mga espiritu ng mga anghel. Honestly, bago pa manilikha ng Panginoon ang mundo, kasama na niya si Kristo dahil si Kristo ay espiritu. Kung babasahin mo ang Biblia sa ika-6 na paglikha, hindi pa umiiral dyan si Eva at Adan. Hindi pa nilikha ng Panginoon ang tao. Nung ika-6 na paglikha, ang kinakausap dyan ng Panginoon ni mga kapwa niya espiritu dahil nung unang panahon, sa kalawakan, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na siya lang at yung mga anghel niya, yung mga espiritu at si Jesus, ang umiiral sa mundo. Kaya si Kristo, kasama na ng Espiritu Santo bago pa manilikha niya ang mundo. Si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo, anak siya ng Espiritu Santo para hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na magrepent, na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo para ang kaluluwa ng tao ay maligtas. Yan yung mission ni Kristo. Ang mission ko, yun din. Sumunod sa yapak ni Kristo, na hulihin ang bawat kaluluwa na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At dapat ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ang dapat nating sambahin, hindi ang pera. Hindi yung mga leaders na kung sino-sinong mga tao dito sa mundo na iniidolo ang sarili nila na sila yung spiritual father. Ang Papa ng Romano Katoliko, honestly sinasabi ko sa inyo, si Satanas yan. Si Satanas ang naghahari sa puso ng Papa ng Romano Katoliko. Dahil kung siya ay naging kaysa ni Kristo, hindi niya hihikayatin ng mga tao na magdasal ng rosaryo, sumamba sa rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyos, at hindi niya iidoloy ng sarili niya na tawagin siyang Holy Father. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo, ang nag-iisang Diyos na banal, na amang espiritual, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang may pag-aari ng buhay nating mga tao. At maliwanag na sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Dahil hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay ang Espiritu Santo ang sinasamba. Yung mga sinungaling, katulad ng mga bakla, tomboy, ng mga bulaang propeta, ang sinasamba nila ay ang demonyong si Satanas. Kaya maraming relihiyon dito naglalaban-laban dahil ang kanilang Diyos ay hindi ang Espiritu Santo kundi ang demonyong si Satanas. Honestly, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan
para ang kaluluwa mo ay maligtas. Dahil kay Kristo mo lang masusumpungan ng totoong iglesia ng Diyos. Ng Espiritu Santo lang ang sinasamba. Para ang kaluluwa mo ay kilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!